Minsan ito magamit namin sa yung gawain ng Diyos, maging po sa ng bagay na gusto mong gawin sa Diyos na ito. Ito po yung kaakibat ng aming buhay, ang pagtulong, pag-abot sa aming kapwa, Panginoon. Pagkita po ang mga pera sa Lord na nandito natin, at ikaw mahayag sa aming buhay, ang kapangyarihan ko, Lord, na pagdalamin ang aming buhay. Salamat sa pinatagkabala ang kaloob sa araw sa aming buhay. Salamat po, Diyos, sa mga kamay, nagbigay ng kaloob. Ipalimus ka na sa mga power, mga bagay, na pinigin na sikip mo. Salamat po sa buhay, hirap, na pinigin mo siya. Ang lahat na tiyari mo hindi pinadala nun sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you. Praise God. Hallelujah. Because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks, give thanks. Yan kapunasan natin sa sarili, may umaga. Ang ating magpanulat, ang ating Biblia, diyan po sa tabi. Makinig tayo ang mensahe ng Diyos sa araw para sa atin. Kailangan po pakinggan natin ang bawat salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng pangaral. Huwag natin i-ignore ang salita ng Diyos. Yakapin natin ang bawat talata. Magbibigay ang punto sa inyong buhay. At may kilala natin, na sabi nga may kilala yung katotohanan at ang katotohanan na siyang magpapalaya sa inyo. Tayo ba'y malaya na sa ating buhay? Kung tayo malaya na, yakapin natin ang salita ng Diyos. Para lalo tayo gumaya. Lalo tayo bigyan diig sa ating buhay ang salita ng Panginoon. Nagbibigay siya ng kalakasan. Wala tayong marikasahan ng Diyos sa ating buhay. Hindi ko ba? At yung umaga, natawag ko ng Diyos. Ang karamiting umaga, si Brother Marlon. Palapatan ng Panginoon sa kanyang buhay. Hallelujah. Amen. Sa pumapagpalang umaga po sa bawat isa. Lahat na po na inaantok ay magsalita ng amen. Ayan. Amen. Ayan. Ayan inaantok. Hallelujah. Napakapunong isang natin ating Panginoon. Hallelujah. Isa pong napakaganda pong pagkakataon po sa atin na tayo po ay makarinig lagi ng salita ng Panginoon.
Ito po yung pagkakataon na kung saan ay hindi po nasasayang yung ating oras. Amen po ba? Once tayo nakakarinig sa salita ng Panginoon, ito po yung pagkakataon na ang Diyos ay nagsasalita po sa ating mga puso. Amen po ba? Minsan po, pinatatamara po natin ng ibang tao, hindi sila nagbibigay ng panahon. Akala nila kasi ay masasayang yung oras nila sa mga ganitong gawain. Pero ang totoo po, ito po yung pinakamagandang pagkakataon na ibibigay mo yung oras mo na hindi nasasayang. Amen po ba yun? Alam niyo po ba, ilang taon na po kayo meron? Ikaw po. Ha? Ilang taon na po kayo? Ilan? 52. Kaya iba? Ha? 23, 52. Si Kerry, 52 years na siyang nakakaranas sa himala ng Diyos. Alam po ba? Si Iban, 23 years na siya nakakaranas sa himala ng Diyos. Alam niyo po ba bakit? Ang pagkisig niyo pa lang sa umaga ay isang himala na. Alam po ba? Kung ilang taon na po kayo ngayon, yan po yung himala ng Diyos sa kung saan ginigising kayo ng Diyos. Kasi pwede naman kayong matulog ng panghabang buhay. Pero kada umaga, tinatagis ng Diyos ang inyong balita at sinasabi, anak, bumangon ka. Isa kong himala po yun ang sa atin. At gaano na po yung edad po natin, it is a blessing and a miracle of God that's given us to you. Ano po ba? Kaya naman po sa umanong ito, alam ko po na may plano po ang Diyos sa bawat isa. Hindi po aksidente kung bakit po tayo narito at bakit po tayo nandito. Amen po ba? Hinihiling lang po ng Diyos, hinihiling po ng ating Panginoon sa mga sandali ito na ikiling po natin ang ating pagdinig, ihanda po natin ang ating puso, at tanggapin po natin ang lahat ng salita ng Diyos na ating mapapag-aralan sa mga sandali ito. Amen po ba? Ang pag-aaralan po natin ay isang lubang napakahalaga po sa buhay ng isang mananampalataya. Tandaan niyo po, napakahalaga po nito, pero ang nakakalikod po, ito po yung hindi nila pinatapatin. Isang napakahalagang bagay, pero hindi nila ingatan. Isang napakahalagang bagay na hindi naman nila binibigyan ng panahon at pagkakataon. Amen po ba? Ano po itong bagay na to? Ito po yung aalamin natin kung paano umaatake ang ating kaaway sa ating mga buhay. Yan po yung topic po natin ngayon. Aalamin po natin kung paano umaatake ang kaaway sa ating mga buhay. Meron po siyang parte ng Biblia, sa Biblia ito, sa Bagong Tipan, ang aklat ng mga gawa. Ang aklat ng mga gawa po ay ang po ay kasaysayan ng Iglesia. Kung paano po nagsimula ang Iglesia, paano po nagpatuloy ang church na tinatawag natin. Yan po yung history ng church. Ang aklat ng mga gawa. Kaya kung gusto niyo po malaman kung ano po yung history ng church, basahin niyo po yung aklat ng mga gawa. At dito po minsan sinusunod natin yung pattern. Kung paano po tayo nagkakaroon ng gawain. Ano po ba? Pero alam niyo po ba, kung merong church, merong Satan. Ano po ba? Kung merong iglesia, merong kaaway. Alam niyo po ba yun? Alam niyo po, ito yung lubang mahalaga ng intindihan po natin na ang church, nakagaya po nito ako, ikaw, ito po yung church na dalawang ibig po sabihin ng church. Ang church po na isang ibig sabihin ay building. Na ito yung structure na lugar na kung saan tayo sumasamba. At meron naman kung isang sinasabing church dito, ito po yung lupon ng mga mananampalataya. Ikaw, ako, tayong lahat na nandito. Alam niyo po ba, once na meron ng buhay na mananampalataya, amen po ba, ito po ay patuloy na inaatake ni Satan. Alam niyo po ba yun? Hallelujah! Kung mabasahin po natin ang aklat ng mga gawa, sa chapter 2,
makikita po natin doon, no, ito po ay introduction ng ating topic. No? Sa chapter 2, makikita po natin doon kung paano po na-convert ang libo-libong tao into Christianity. Dito po nagkaroon ng tinatawag na pagbuhos ng banal na Espiritu Santo o the day of the Pentecost. Ano po ba? Dito po naranasan ng mga mananampalataya na sila po ay pagkapuspusin ng banal na Espiritu. Sa chapter 2. Ngunit, what happened? Sa chapter 4, buong chapter 4, makikita po natin dyan, si Satan ay parang naging leon na kung saan tinatakot niya, inuusig niya yung mga apostol. By the way, sino po ba itong kaaway na sinasabi po natin, pinag-aaralan po natin? Siya po ay si Satanas. Amen po ba? Sabi nga po nung meron pa akong naniniwala sa langit at lupa, ay sa impyerno at sa langit. Ngunit sinasabi ng Biblia, meron pong impyerno, meron pong langit. Ano po ba yun? Ito po, pasitin po natin ito. Si Satan po, sino po ba itong Satan na to? Siya po ang kaaway ng Diyos. Pagkaaway ng Diyos, kaaway din po ng kanyang mga anak. Amen po ba? At pagkaaway ng kanyang mga anak, ang tanging layunin ni Satan sa buhay ng mga anak niya kasi hindi na kaya sirain ng Diyos, hindi na kaya kalabanan ng Diyos, hindi na kaya mapagsakin ng Diyos. Kaya ang titirahan niya na lang ay yung mga anak. Amen po ba? That is the very reason why we have war every day. Bakit lagi may gera? Alam niyo po ba, pag isang Kristiyano buhay, hindi niyo po ba alam na araw-araw po kayo ay nasa gera? Kasi araw-araw kayo inaatake ng kaaway. Amen po ba? Mamaya makikita po natin yung sinasabi dito, paano ba tayo inaatake ng kaaway? Dito sa Isaiah ng Church, sa chapter 4, makikita po natin kung paano po ginagambala, winawasak ni Satan, pinipigilan ni Satan ang mga apostol para magpapahayag ng salita ng Diyos. Sa chapter po yan, para sa naging leon, no? Maatungal at dinasaklan ang mga apostol. Sa chapter 5, tila naging siyang aras. Nang lasunin niya ang isip ni Sapenaya at si Ananias. Kilala niyo po ba si Sapenaya at si Ananias, chapter 5 ng Aklat ng Mga Gawa? Sila po yung mag-asawa na kung saan nagkaroon po sila ng pagkakataon, ibenta nila ang kanyang ari-arian at tumihano nila, hindi po nila ibinigay lahat ang kanilang pagkakalob sa Panginoon. Sila ay nasinungaling. At sila ay kinakusap si Pedro, bakit kayo nasinungaling? Sa Espiritu Santo. At sa pagkakataon niya sa magsasabi, sila po ay natumba at nangamatay. Nilason ni Satan ang kanilang isip na tila kada ito yung unang panahon na tinukso niya si Eva at si Adan, nakainin ang bunga ng karunungan na kung saan ito yung naging dahilan para malason ang kanilang isipan. At ganoon din po ang ginawa ni Satan doon sa mag-asawa sa Aklat ng Mga Gawa sa kapatid Siguro. Amen po ba? Alam niyo po, kung hindi tayo siraan ni Satan ang church sa labas, sisiraan na tayo sa loob. Sa pamamagitan ng mga bagay na ilalagay na sa ating mga puso, ito yung mga sinasabi ng mga kasinungalingan. Amen po ba? Na once makinagat po natin ito, nauhulog na po tayo sa pagkakasala. Amen po ba? Sa chapter 6, makikita po natin dito, si Satan ay naging accuser, manguusik. No? Mayroon po siya senaryo na kung saan yung mga balang mga babae, grupo ng mga balang babae, ay inaakusahan nila yung isang grupo ng mga balang babae na kung saan sila yung naging dahilan para sila ay maghira. Amen po ba? Ang gusto ni Satan, tayo mismo, nagsisiraan.
Gusto ni Satan, tayo mismo dito sa loob ng church, nag-aaway. Hindi nagkakasundo. Yan si Satan, accuser. Una, siya ay parang milyon na kung saan sinasaktan niya, hinipigilan niya ang mga apostol para ibahagi ang salita ng Diyos. Pangalawa, nag-display siya bilang isang na kung saan nilapit ang isip ng mag-asawa. Pangatlo, tila baga siya ay naging magpupusik. At pang-apat, makikita po natin sa chapter 12 ng mga gawa, naging murderer siya. Pumatay siya ng isang mga apostol na kung saan ito si Apostol Santiago. At hinuli pa si Apostol Pedro para sa susunod na bibitayin. Ano po ba? Alam niyo po, gustong-gusto niya na ang mga church, ang mga lingkod ng Diyos, ang mga anak ng Diyos, ay sirain niya at kanyang mahirapan. Ano po ba? Kaya nga po, sa akla ng Juan chapter 10 verse 10, ang kaaway ay bumalik pa para kagano po? Magnakaw, pumatay, magwasak, at marami pa po iba. Ano po ba? Yan po si Satan. Ano po ba? Yan po si Satan. Madali po kayo kalaban natin. Ano po ba? Kaya nga po, makinig po kayo. Makinig po kayo. Kaya pag hindi niyo pinansin ang mensahe nito ng Diyos, paglabas na dito, aatakin kayo ng away. At pag natake kayo ng away, at pag hindi niyo naintindihan ang mensahe nito, patuloy at patuloy kayong babagsak sa kamay ng away. Ano po ba? Kaya nga po, sa pagkakataon ng pribileyo na kung saan, magiging mananagumpay tayo sa harap ng ating kalaban. Kasi makikita natin paano ba siya umatake sa buhay ng mga Kristyano. Ipinakita natin kung paano niya inatake ng church noong unang panahon sa mga gawa. At sa ating buhay, ilalagtas din natin kung paano siya umatake sa atin. Ano po ba? Bakit kaya na tayo inaatake? Ano yung kanyang mga dahilan? Siguro, ito po yung unang dahilan na nakikita ko kung bakit gusto na tayo atakihin. Unang-una, para ilayo ka sa Diyos. Ano po ba? Para ilayo ka sa Diyos. Kaya ba niya inaatake kasi gusto niya sirain niya yung focus mo sa Panginoon. Ano po ba? Pangalawa, para sirain niya ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga, mga estudyante, marami tayong estudyante dito, pag hindi kayo nag-ingat, hindi kayo nag-focus sa inyong pag-aaral, in-entertain niyo yung mga bagay na kung saan nagkakaroon ng distraction sa pag-aaral nyo, amen po ba? Asahan niyo hindi kayo makakagraduate. Amen po ba? Ito lang naman sinasabi natin, no? Pansinin po natin, yung mga tinapos na, dahil sinasabi ng mga degree, nahihirapan pa humanap ng trabaho. Amen po ba? Ito, nahihirapan na silang humanap ng trabaho. Ang mga nahihirapan ng trabaho, hindi na po doon sa kursong kinuha nila. May kakilala po ako, tinapos niya mechanical engineering, pero napasok po as a factory worker. Amen po ba? Kaya po, pag hindi kayo naging focus sa inyong pag-aaral, hindi kayo makakagraduate. At sa ating lipunan ngayon, napakahirap po humanap ng trabaho. May tinapos ka na, hindi ka pa nag-ayos, ano pa mangyari sa buhay mo? Amen po ba? Ganun din po sa atin sa Panginoon. Pag hindi tayo nag-focus at hindi tayo nag-ayos, hindi tayo makakapunta sa kapahingahan ng Diyos. Amen po ba? Mga kapatid, pangatlo, kung bakit tayo na-atake, para hindi natin malulahati ang Panginoon. Amen po ba? Para hindi malulahati ang Panginoon. Alam niyo, para everything na umaagaw ng atensyon niyo sa Panginoon ay sa kaaway.
At wala mo nakukuha ng kaaway ang inyong puso, anong isip, hindi nyo nalululahati ng Diyos. Even dito sa church, nandito nga kayo, pero ang lahat ng isip nyo. Amin po ba? Physically present, pero yung isip at puso, wala dito sa church. Amin po ba? Now, pakinig po tayo. Pangatlo, para hindi natin maluwalhati ang Panginoon. Pang-apat, sirain na tayo. Sirain na ang patotoo na meron ka. Amin po ba? Ay, Kristiyano ba yan? Ba't ganyan? Amin po ba? Nakikinig po ba tayo? Yan po yung mga dahilan niya kung bakit pa tayo inaatake. No? Para layo tayo sa Diyos, sirain niya yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin, para hindi natin malulahati ng Diyos, at panghuli, yung sinasabi sa John 10:10, para wasakin ang ating buhay, hindi lang wasakin na awin ng mga bagay na meron tayong ibinibigyan doon, at sa huli, mamatay tayo. Ano po ba? Ganyan ang kaaway. Kaya pag hindi nyo bibigyan ng atensyon kung mensahe na to, sayang. Ano po ba? Ganyan kaseryoso ang kaaway sa atin. Pero tayo, hindi natin siya binibigyan ng atensyon. Ano po ba? Minsan, binabaliwala lang natin. Sino ba itong Satan na to? Meron naman akong Jesus eh. Oo, meron akong Jesus. Ano po ba? Pero tandaan din po natin, kahit ang Panginoong Jesus, tinatahan niya. Ano po ba? Ang ganda lang sa ating Panginoong Jesus, nagtagumpay siya. Pero sa atin, maraming Kristiyano hindi nagtatagumpay. Ano po ba? Sa mga atake ng kaaway. Na, ito mga kapatid. Saan ba tayo na-atake ng kaaway? Yan ang tanong. Alam natin kung bakit tayo ina-atake ng kaaway, pero ang sunod na tanong, saan ba tayo ina-atake? Mga pangangailangan? Ayaw po ba? Mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng mga ilang puntos po. Unang puntos po, ina-atake tayo ng kaaway at nagsisimula siya sa ating isip. Ano po ba? Nagsisimula siya sa ating isip. Hindi niyo po ba lahat ng tukso sa isip nagmumula? Ano po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Tandaan po natin yung pattern of thinking. No, ito po, dalawang bagay lang po yung pattern of thinking. Hindi mo kayang pigilan ang isip mo mag-isip. Tama naman o mali. Amen po ba yun? Nakaupo ka dyan, tumingin ka lang sa pader, makakita ka lang ng mga bagay-bagay na may isip mo. Hindi mo kayang pigilan ang isip mo mag-isip. Amen po ba? Pero, pangalawang bagay, kaya mo piliin yung gusto mo isipin. Kaya lang minsan nasasabi mo, ay masama to, ay hindi pwede to, ay hindi dapat to. Amen po ba? Ay ito yung gagawin ko, ito yung maganda. Amen po ba? Kasi bakit feeling nyo, nagkakayanan ka yung piliin yung gusto nyo isipin. Amen po ba? At hindi alam ng kaaway kung ano yung nasa isip nyo. Kasi hindi siya omniscient. Hindi siya kagaya ng Diyos na alam niya kung ano yung nasa isip nyo. Amen po ba? Bakit ako nababak? Bakit ako, bumabagsak? Bakit ako natatalo? Hindi naman pala ang nag-away ang inisip ko. Ito po yung sinasabi. No? Inakatake na tayo sa pamamagitan ng ating isip. Nilalagay niya ng pattern. Alam niyo po tayo, kasi madali tayo, mga Pilipino mostly, madali tayo matuto. Madali tayo magkaya. Ano po ba? Madali tayo maka-adapt. Kaya nga po, sa mga tao, mga nag-abroad, kahit saan na punta din ng Pilipino, sa malamig na lugar o sa pangit na lugar, kaya na mabuhay. Kaya na mag-adjust. Yan ang Pilipino. Ayan po ba? Kaya nga po, pagdating po natin, ang mga ibang bansa gusto nila mga Pilipino. Ano po ba? Madali maka-adapt doon sa lugar na pinupuntahan nila. Kaya tayo. At ang kaaway, alam niya, na madali tayo mag-adapt ng mga bagay.
Kaya maglalagay siya ng mga pattern, mga pakibong. Amen po ba? Mga pakana sa pamagitan ng ating isip, inilalagay niya sa isip natin na ito yan. Ito yan, hindi ka pala sa ganito ha. Uunti-unti kita sa ganito. Amen po ba? Nagsisimula mo na yan sa paunti-unti. Inilalagay ng away sa isip niyo, ay hindi naman ganyan, hindi naman masama yun eh. Kasi konti lang. Pero dyan po nagsisimula yung malaking bagay. Amen po ba? Alam mo naman agad, biglaan din kayo ng away, kasi alam nila yun. Amen po ba? Uunti-untiin niya tayo. Nilalagay niya sa isip natin yung mga kaisipan na kung saan, ay nananalingin lang na tayo. Kaya nga sabi ni Pablo, no, sa aklat po na Korinto, pangalawang Korinto, chapter 4, verse 4, basahin po natin. Pangalawang Korinto, chapter 4, verse 4. Pangalawang Korinto, chapter 4, verse 4, magbasa po kay Albert. Malakas, si Albert. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay sinulat ng Diyos ng testigo na ito. Hindi umunlag ito upang nila makita ang liwanag ng mabuti. Palita, tungkol sa kahilingan ni Kristo at siyang larawan ng Diyos. Amen. Ano po ang binulat ng kaaway? Ang ating isip. Alam po ba? Kaya nga po mga kapatid, mga mananampalataya, alam niyo po ba, na kahit tayo mismo, nananampalataya na sa Panginoon, kaya pa rin tayo madaya ng kaaway. Doon hindi niya alam ang laman ng ating isip. Pero, pag naglagay siya ng mga bagay sa isip natin, at pag tinanggap natin yung mga bagay na yun, yan na po yung paraan para makuha niya tayo. Amen po ba? Kaya nga po makapasin po natin sa ating mga paligid. Iba't ibang klaseng paniniwala, iba't ibang klaseng kaisipan na meron ng tao. Amen po ba? Meron sila na nananampalataya sa Diyos na kung saan ang Diyos ay ganito lang. Ano po ba? Alam po maraming klaseng pandaraya ang kaaway pag ginagamit ng ating isip. Amen po ba? Minsan napansin niyo po ba? Papansinin po natin mga kapatid. Makaupo ka. Marami may isip kang hindi maganda. Ano po ba? Napansin niyo po ba yun? Nag-isip ka tuloy na hindi maganda, maya-maya, hindi mo na malaya, natatangay ka na pala. Oo. Oo. Ano sa isang layo mo, Tio? At Tio, gusto ko isang layo. Kaya inisip mo, gusto ko isang layo si Tio, no? Ano po ba? Ano po, yan po yung mahirap, no? Kala ko, yan po yung dapat yung ating alay, no? Inaatakan tayo ng kaaway, nagsisimula siya sa ating isip. Kaya nga po, sabi ng Biblia, ang battleground, ang digmaan, nagsisimula sa isip. Ano po ba? Kaya nga po, pansinin po natin, walang matalino, walang hindi matalino. Amen po ba? Pagdating sa kasalanan. Amen po ba? Kahit ka po lingkod ng Diyos, o nakaupo dyan, o nagsasalta ng kagaya ko. Amen po ba? Once na hinayaan mo na kontrolin ng kaaway ang isip mo, amen po ba? Ikaw po
ay inaatake na ng kaaway. Amen po ba? Pagkat nagsisimula siya sa isip. Noong una pa lang ang isip ko, pagtanong ko, alam niyo po yung concept ng iba ng isip? Anong malawak na lugar? Tapos ang kinagamit lang megaphone. Kaya naglalabas yung mga litis nila kasigaw. Kaya yung mga nasa likod nila lang para matulog. Ano po ba? Kasi hindi na narinig eh. Eh ngayon, meron na microphone. Dinig na dinig yung mga sinasabi dito, no? Ano po ba? Ano yung tignan niyo kung ganyan sa ano? Kaya mga kapatid, ito pansinin po natin. Kahit po tayo dito na sa church, sinasabi ng Lord, ibigay niyo po ang isip sa akin. Pero alam niyo po, minsan, hindi natin ibibigay yung 100% attention natin sa Panginoon simply because ini-entertain natin. Kahit ngayon, yung ginagawa, nilalagay ng kaaway sa isip natin. Ano po ba? Pasilip po natin, nakaupo ka dyan, iniisip mo na agad yung FD mo. Iniisip mo na agad yung boyfriend mo. Iniisip mo na agad yung ganito. Iniisip mo na agad yung ganyan. Nandito ka sa church. Ano po ba? Hindi mo ba alam kahit na church ka, inaatake ka ng kaaway? Pagkat ang church ang unang inaatake ng kaaway. Ay, paano na kaya yung ulam namin mamaya? Nandito ka sa church, iniisip mo na agad yung ulam. Ay, ang dami mong labahan. Ang dami mong labahan. Ano po ba? Eh, may pupuntahan pa lang kami. Minsan lang ako ngayon, minsan ipapayusin ng away. Kung may laban pa lang ako mamaya alas 2. Mamaya nawawala yung attention mo. Kasi salta ng Diyos. Bakit po? Kasi in-entertain mo na yung ilalagay ng kaaway sa isip mo. At hindi mo lang alam na naatake ka na pala na sa isip. Amen po ba? Kaya nga po naalala ko po yung sinabi ng school directress namin. Amen po ba doon sa Bible school? Sabi niya, pag kayo sumasamba at nandito kayo sa worship service at pag meron kumukuha ng attention nyo, i-review mo agad. In Jesus' name, makikinig ako ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya kami nandun talaga pag may nagsasasasalat natin na gano'n kami. Gusto mo namin mag-comment kung sa sinasabi ng ano, uy, ang context yan, isang gano'n kasi kami. Pero alam niyo po, natuto kami. Ano po ba? So, kapatid, inaatake mo tayo sa isip. Hindi naman nababasa yung isip mo, pero pansinin niyo po, no, may inilalagay siya sa mga isip natin na kung saan ito yung kanyang pattern. Na kung saan dadaling na tayo doon, naglalagay siya ng mga palatandaan, patibong. At once na kumakagat na tayo doon, alam niya na kung paano na tayo sisilugin. Amen po ba? At dahil doon, pag tayo nahulog na sa pagkakasala, ito na yung sinasabi ng Biblia na nagkakaroon siya ng putang stronghold sa isip natin. Kaya kasi ninyo minsan, dahil inisipin nyo ang mga bagay na sinasabi ng Satan sa isip nyo, amen po ba? Iniisip niya ito. Ito patotoo lang po. Ako dati nagdudosa ako. Ayun mga kabataan, alam niyo sa Sandota. Alam niyo po yung mga karakter na nandoon. May mga term na ginagamit na speak Lord, yung mga gano'n, yung mga hugad nung pinaisip sa akin ng Lord. Naglalaro ka ng laro ng sa demonyo. Kaya tinigil ko ang Dota. Sa computer po yun. Kaya tinigil ko ang laro, Dota. Ang laki kasi ng bagay, malaking influence sa isip ko. Isipin nyo, nakikisama ako maglaro sa mga estudyante ko ng Dota dati. Pagkakot tayo ng gano'n, oh God, hallelujah. Tama po ba? Kasi bakit pinayagan ko na magkaroon ng kuta ang kaaway sa isip ko? Ano po ba? Alam mo po, kinukonquer niya yung isip natin unti-unti. Nilalasan niya yung isip natin. Hanggang tumigas na yung isip natin at hindi na tayo nakikinig. Hindi naman matigas yung ulo eh. Ang matigas yung isip natin.
Ano po ba? Lahat naman tayo matigas yun eh. Yung ulo natin. Ano po ba? Pero pansinin niyo po, pag in-entertain nyo, pinayagan nyo, yung kaaway na lasunin ang isip nyo, oh Lord my God. Ano po ba? Kaya sa nagsimula ang kaaway, umatake sa isip. Kukunin niya yung attention mo, kukunin niya yung focus mo, kukunin niya yung magandang bagay na naiisip nyo, at papalitan niya ito ng mga pangit. Distorted ng mga kaisipan. Ito bakit ko nasabing distorted? Ito sasabi niya, ay Brad, baka gusto mo muna, pumunta muna doon sa birthday. Church kami. Ikaw naman, sabihin ko lang naman eh. Naalala ko tuloy, nung naging evangelism po kami, meron kami 2x2 evangelism na ginagawa dati, part po ng aming curriculum sa school. Meron po kami isang kasama, dalawa sila, na kung saan, meron po mga nagiinom. Inimagine sila, ang sa akin na nagiinom, sige, makikinig ako sa iyo, pero patagay ka muna. Ano po ba? Ano po, grabe yung kondisyon, no? Depende pa sa pulutan. Depende sa pulutan. Alam niyo po, kung in-entertain niya yun, kahit anong sabihin niya sa salita ng Diyos, nadahil siya. Kasi tinayagan niya na sa kanya ng isip. What the mind proceeds, the body follows. Amen po ba? Kaya pansinin po natin, pag ito po ay ang ating naisip, ito po ay tumigas na sa ating isip, ito po ay nagiging gawa na natin gawin. Amen po ba? Ito po ay nagbubunga ng ating mga gawa. At pag nagbunga ng ating mga gawa, ito po ay nagiging buhay na natin. Kaya be aware of what you think. Amen po ba? Ito ba ay kalooban ng Diyos? Kaya nga po, bago pa lang tayo mag-isip, isipin natin, ito ba ang iniisip ko? Kalooban ng Diyos o kalooban ng kaaway? Kasi kahit na kaaway, pwede mag-disguise ang anghel. Kaya pansinin niyo po yung mga sabi niya, mukha po ba siyang anghel? Ano po ba? Mga kapatid, pangalawang bagay, sa tayo na atake, sa ating mga pakinailangan. Ano po ba? Yung mga gusto natin mangyari, doon na tayo na-atake, maganda naman siya. Kasi ang plano ng Diyos, maging maayos ang buhay natin. Magawa natin, makuha natin yung mga pangailangan natin. Amin po ba? Kaya nga tayo nagsisikap tayo sa buhay natin eh. Kasi gusto natin magkaroon tayo ng maayos na buhay. Kaya kung hindi niyo ba alam, dyan din pumapasok ang kaaway. Dyan din po tayo na-atake ng kaaway. Naalala ko po, maraming sikat na mga awol ngayon, I will not mention the name nung sila ay hindi pa sikat, nagpapapray over sila sa church. Once na nanalo daw sila, mas nanalo daw sila maglilingkod sa church at magbibigay sila ng mga tithes and offering na sinasabi. Pero sa alkalde sila ay naging matagumpay ng senior. Hindi naman nakakapag-church kasi hindi ko makikita mo sa TV. Live pa yung kanilang ano. Amen po ba? Saan sila natakot ng kaaway? Sa kanila? Pangangailangan. Alam niyo po, hindi lang naman ng kahirapan ang naglalaro sa akin sa Diyos. Maging yung pera, maging yung karir natin. Amen po ba? Yung profession natin. Yung mga gusto natin sa buhay, pwede maglayo sa atin sa Panginoon. Buti na lamang po si Manny Pacquiao, yung sa kanyang kasikatan, makilala niya ang Lord. Buti sana kung lahat ng ganon. Amen po ba? Pero hindi eh. Amen po ba? Hindi ganun eh. Alam niyo mga kapatid, sa mga pangangailangan natin, dyan tayo minsan talagang gumigewa. Lalo na pag nakita natin, bayaran na ng meralyo bukas, putugan na ng tubig bukas, bayaran na ng tuition fee, ubusan na naman ng mga, nagmisa na susunod-sunod pa, no? Nagsusunod-sunod pa. Kaya naman, sino una-una namin nilipit?
So, pagtitipid ng gastos ang nanay. Kaya pansinin niyo po yung nanay na kung saan talagang ang init ng ulo. Gastos na naman! Wala ka nang iniisip kundi gastos. Ano po ba? Ang araw, mga tao, Isang daan sa linggo, no? Ano po ba? Minsan dinatawag tayo ng kawin sa ating pangangailangan. At minsan, pag nakuha na natin yung mga pangangailangan natin, inaatake na din tayo. Ano po ba? Dati kasi, wala ka sa ganitong bagay, na nagkaroon ka, doon na nag-focus yung attention mo. Kagaya ng mga gadgets, mga cellphone, mga ganito, na halos kinukuha yung attention mo minuto. Makikita mo, 24/7 naka-online, no? Di na yata ako natutulog. Ano po ba? Mga simple mga bagay. Ano po ba? Minsan, nakakalungkot isipin. Hindi natin sa pagluto mga bagay nito, pero kalauna nagagamit ang kaaway. Ano po ba? Pansinin natin ito mga kapatid, bigyan natin ng attention pag tayo ng Diyos. Hindi tayo lalabas dito na magagayang din tayo ng kaaway. Ano po ba? Kasi ini-expose na natin yung ginagawa niya. Ano po ba? Pangatlong bagay, magaling tumiming ang kaaway. Magaling tumiming sa Satan. Pag alam niya meron kang attitude problem, o sinasabi, o kanya silosa ka. Alam niyo po, mostly itataon niya, yung selos mo, ititrigger niya sa panahon kung saan nandoon yung taong pinagsilosan mo. Napansin niyo po ba yun? Ang galing niya tumiming. Alam na paano ka niya gagamitin. Alam na paano ka niya aasarin. Alam na paano ka niya pagkisilosan. Alam na kung paano ka manghihina. Ano po ba? Alam niya kailangan natin. Bakit po? Kasi yung buhay natin dati, kasama natin siya. Amen po ba? At alam na yung kahinaan natin. Bago pa tayo nakakilala sa Panginoon, matagal natin siya nakasama. At siya yung nagbibig ng ating pangangailangan sa laman. Amen po ba? Pero nakakilala tayo sa Panginoon nagbago. Pero bagamat sinasabi tayo ay naging isang bagong nilalang na, alam po ba, tayo pa rin po ay nagkakaroon ng pagkakataon na madadaya pa rin tayo ng kaaway pag hindi tayo nag-ingat. Alam po ba? Kaya mga kapatid, no, sa isip, doon tayo natake ng kaaway sa mga bagay na mga pangangailangan natin. Pangatlo, doon sa timing, sa oras. Alam niya kung paano na tayo tatahimingan. Nagdadrive ka, kanina ng umlo mo, iinilagay ka na sa matrapik na lugar. Kanta-busing na ka ngayon. Ano po ba? Hapit na hapit, mag-overtake eh. Ganyan-ganyan na lang kanipis, overtake eh. Ganyan na tumayo, no? Yan ang kaaway. Tapos binibiro-biro lang natin. Ano po ba? Pangapat, magaling siya magdaya. Alam niyo po, once na in-entertain niya, entertain na natin yung sinasabi niya, hindi tayo mananalo sa kanya. Magaling siya magtibay. Oy, sigurado ka? Kasi naman sa iba si Agan. Talaga? Kaya, magiging na rin pag kinahin mo to. See? Uy, sasabi ng away sa'yo, ko naman, hindi ka masama. Wala naman nakakita eh. Ang masama kasi nakakita. Alam ko ba? So, okay na gawin mo yan. Wala naman nakakita eh. Diba? Tama ko ba? Alam ko ba? Kaya, gagawin ko, bibili ako ng alak,
ilalagay ko siya sa isang lalagyan na hindi halata, at pagdating sa bahay, sa kwarto, mag-iinom ako doon. Ayaw mo ba? Wala namang maaari sa loob ng kwarto. Tama ko ba yun? You know what? Inaatake na kayo ng kaaway. Pansinin niyo po ito, sasabihin ko po sa inyo, makinig po kayo. Makinig po kayo mga kapatid sa Panginoon. Pag ang buhay niyo ay hindi na naninigaling, nasa kaaway kayo. Kasi bakit pa pag-a-accept ni Satan yung bagay na nasa kanya? Ano ba? At ang isang Kristiyano na once na nagkakaroon siya ng matinding pag-aangad na makilala ang Diyos, magpatuloy ang Diyos, asahan niyo ang buhay niya ay patuloy at patuloy na aatakihin ng kaaway. Ano po ba? Kaya nga pag tingin niyo, pag ang pakaramdam niyo po ay hindi baga, hihimik na at kayaman na ang buhay niyo ngayon. Mga kapatid, i-check mo maigay. Kasi na tayo ay nagpapatuloy sa Panginoon, hindi na tayo hindi. Puno-puno ng ano yan, bakit? Kaya pag kontento ka na sa buhay mo ngayon na talang tila baga, ay wala naman akong problema ngayon. Ngayon mga kapatid, hello, mag-isip tayo sa katotohanan. Ano po ba? Every day we face a battle. Ano po ba? Now, inaatakan ka na ng away. Maging specific ngayon tayo. Be specific. Ano po ba? Saan tayo talaga inaatake ng away? Alam natin kung saan tayo inaatake ng away. Naisip sa mga kailangan natin. Ano po ba? Pero alam na ba natin inaatake na tayo ng away? Minsan kasi yung laman ng puso natin, hindi na natin alam kung ano. Kasi halo-halo na nandiyan sa loob. Meron na si Lord, meron na si God Lord, meron na si ganito. Ang dami ng laman. Dapat si Kristo lang ang laman ng puso natin. Kaya hindi na mismo natin alam kung ano ba talaga ang laman ng puso natin. Ano po ba? Meron pong isang bata na kung saan, meron siya sa puso. Nung pinausap siya sa kanyang surgeon, ang sabi niya, ano mo ba na o-operan ka at bibiyakin natin ang puso ko para malaman natin kung ano yung problema niya sa loob at ano ang mga niya sa loob. Ang sabi ng bata, you will see Jesus inside mga kapatid. Sabi ko kasi yun, pag nabuksan na natin ang puso mo at nalaman natin kung ano yung problema, doon pa na tayo gagawa ng panibagong akbang. Sabi ng bata, pag binuksan niyo po ang puso mo, makikita niyo po doon si Kristo. Hindi sabi ulit ng doktor, at pag nakita natin ang problema, at gumawa na tayo ng panibagong akbang, titignan natin kung ano yung solusyon. Ang sabi ulit ng bata, ang sabi po ng Sunday school teacher po na ang puso, nagahari ang Diyos sa puso ko. At sabi ko sa kanta namin, nabubuhay siya sa puso ko. Kaya pag binuksan niyo po yung puso ko, makikita niyo po sa Kristo. Ngayon, dumating na po yung araw ng operasyon, binuksan ng doktor yung puso ng bata, in-undergo siya sa operation. At alam niyo po, nakita ng doktor na itong bata na ito hindi na po tatagal. Ilang buwan na lang ang itatagal. Ngayon, dumating sa isip ng doktor, sabi niya, Panginoon, bakit hindi niya binigyan ng pagkakataon ng bata na ito na mabuhay? Na matagal. At na-enjoy niya ang buhay niya. Sa ibang na 8 taon, kukunin niya na siya agad ng aga. Doon nga sinabi sa alam mo na ang usapan niya sa puso ng surgeon. Ang sabi niya, siya ay parte ng aking kaya. Kukunin ko man siya, parte siya ng aking kaya. At least, pag-iwa ko na siya, wala na siya mararamdaman. Bakit? Karamdaman. At darating ang panahon na kayo at bawat isa sa inyo ay kukunin ko din bilang parte ng aking kaya. Kung naisip ng doktor yun, bumalik siya doon sa kwarto ng bata after the operation. Ang sinabi ng bata, nakita niyo po ba si Kristo sa puso ko? Umiiyak yung doktor, ang sabi niya, oo, nakita ko.
Ayaw po ba? Alam niyo po, sana makita sa puso natin yung Kristo. Ano po ba? May sinasabi dito eh. No? May sinasabi dito, paano ba tayo nakatahan ng kaaway? Eh meron Kristo tayo sa puso. Alam niyo po, tatlong madaling bagay na paluwagan. Unang-una, alam niyo pag inaatake kayo ng kaaway, pag nagkakaroon ng conviction. Alam mo po ba yung conviction na sinasabi? Parang, yan nga, inalalatas kayo ng kaaway yung tukso, nakakaramdam ka ngayon, yung banal na espiritu sinasabi sa puso, mali yan. Alam niyo po yung nagkakaroon kayo ng parang ano, uy, mali ko, parang gano'n. Nag-iispado ng puso nyo. That is the time na inaatake na talaga kayo ng kaaway. Ano po ba? Napansin niyo po ba yun? Uy, tangol na kopya. No, kinakabahan ka kasi. Baka pagkahuli ka ng kopya, di ba? Yun yung conviction. Ano po ba? Pangalawa, pag nagkaroon ka na ng pagdurutan sa salita ng Diyos, inaatake ka na mga kaaway. Pag nagduruta ka na doon sa salita ng Diyos, sinasabi, ay, hindi naman para sa iyo yung salita ng Diyos niya. Alam mo, di ba, sabi naman ng Diyos, ay pagagawin ng kaaway, ha? Pansinin nyo, ay pagagawin ng kaaway sa inyo. Isang pag-repent lang naman yun eh. Isang pagsisisi lang yan, kapatawarin ka na ng Diyos. Kaya okay lang. Sipin nyo. Ano po ba? Baka Diyos lang kaisipan yun? Na ipupula ka sa pagkakasala at para sabihin lang sa'yo na madali ka lang naman patatawarin ng Diyos. Hindi niyo po ba alam na hindi yan ang pinig ng Diyos? Na ipula kayo sa pagkakasala? Pangatlo, pag dinidepensa niyo na yung sarili niyo sa mga maling nagagawa niyo. Ay, hindi kasi hindi mo ko naiintindihan eh. Ano po ba? You are under attack. Ano po ba? Mga kapatid, ito pinag-aaralan po natin. No? Ito pinag-aaralan po natin. Makikita natin, ang kaaway, inaatake na tayo sa lahat ng oras at panahon. Kaya nga kung mababasa po natin sa aklat ng Efeso, paano tayo magtatagumpay? No? Paano tayo magtatagumpay sa lahat ng atake ng kaaway? Basahin po natin sa Ephesians chapter 6, verse 11, verse 10 to 11. Basahin po natin. Mawakas. Amen? Magtitibay kayo sa pamamagitan ng inyong pagkikita sa Panginoon at sa tulong ng kabilang kapangyarihan niya. Amen. Suot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang lalaki ng Diablo. Amen. Ang tanong dito, paano tayo magtatagumpay ngayon sa lahat ng atake ng kaaway? Alam nga naman, depensa lang tayo ng depensa. Ano po ba? Ba't nanalo ko sa test na puro depensa? Ano po ba? At sana na Lord God, meron kayong kagamitan na dapat isinusuot nyo. At yun yung balutin ng Diyos. Ano po ba? Ano po yung mga helmet ng kaligtasan? Bakit pinoprotektahan ang ulo ng helmet ng kaligtasan ng ating ulo? Ano pinoprotektahan ng ulo? Utak. Ang ating isip. Ano po ba? Yung sinasabing balutin ng katwiran. Ano po pinoprotektahan ng balutin ng katwiran? Yung puso. Ano po ba? Alam mo, bakit mo tayo nagsusot ng sandalias ng ano? Napagpapahayag ng salita ng Diyos. Bakit po? Kasi itong paa na to, tamad to sa paggawa ng gawain ng Panginoon. Kaya kailangan natin ito isuot. Ano po ba? Alam niyo po ba, na once na hindi niyo yan isinusuot, you are vulnerable, you are open to any strike of the enemy. Yung sinasabing pana ng kaaway, straight, bullseye ka. Patay-patay ka ngayon.
Wala kang sinusuot eh. At ano yung mga pana na binabato niya sa atin? Pana ng mga pagduruga, selos, galit, lahat ng klase ng gusto niyang ipana sa'yo, ipapana na sa'yo. At wala ang mga baluti ng Diyos, pag tinamaan ka nun, wow, oo nga no. Totoo nga yung sinasabi ni Kumari. Meron ng babae pa, ng asawa ko, nakinig na lang yun. Ano po ba? Makinig po tayo mga kapatid, pansinin po natin itong estrategiya. Strategy ng kaaway sa buhay natin. Ano po ba? Gusto ng kaaway natin meron siyang pinangahawakan sa buhay natin. Ano po ba? Gusto niya kasi meron siyang control sa buhay natin. Ano po ba? Once na meron siyang control at pinangahawakan sa buhay natin, huwag po natin asahan na tayo po ay makakalagpas sa kuko ng kaaway. Pag binigyan niyo itong daliri niyo sa kanya, asahan niyo susunod ng kamay, mga daliri ng iba, at asahan niyo susunod ng braso, at hindi lang pong braso ang kukunin sa'yo, buong pagkatao. Ganyan ang kaaway, tapos binibiro-biro lang natin. Ano po ba? Pakisipin ng tayo mga Kristyano, no? Araw-araw tayo inaatake ng kaaway. At hinahayaan lang natin ang lahat ng gawa ng kaaway. Hindi man lang tayo hindi na nga tayo dumidepensa, hindi pa tayo umaatake. Ang sabi ng Panginoon dito, once na inaatake tayo ng kaaway, anumang tukso, anumang pagsubok na ginagawa niya sa atin, ang sabi niya, gamitin mo ang espada ng salita ng Diyos. Amen po ba? Pag hindi natin ginamit yung espada na kung saan nagre-represent ang salita ng Diyos upang wasakin ang lahat ng gawa ng kaaway, eh ano ba tayo? Makikinig ba ang si Satan sa salita natin? Tama na, ayoko na. Gusto nung ayaw kanya nagmamakaawa na tayo. Ang sabi naman, ito, pansin nyo, ito makinig mga kapatid na, ito po ay pinakamahalaga. Ang sabi ko, resist the devil with faith. Ano po ba? Resist the devil with faith. Ano po ba? Yan ang gagawin natin. Susuot natin ang balugin ng Diyos. Araw-araw. Huwag natin uubahin. Huwag tayong papayag sa isang araw pagkakiting natin hindi natin suot ang balugin ng Diyos. Ano po ba? Para tayo ay may paglaban sa lahat ng atake ng kaaway. Ano po ba? At kung tayo inaatake ng kaaway, meron tayong gagamitin panlaban sa kanya ang salita po ng Panginoon. Ano po ba? Kaya mga kapatid, since na pinag-aaralan natin ngayon, paano natin malalaman ang atake ng kaaway? Paano tayo inaatake ng kaaway? Saan tayo inaatake ng kaaway? Bakit tayo inaatake ng kaaway? Kasi ang gusto ng kaaway, bumagsak tayo. Gusto ng kaaway, magtalunan tayo. Kasi hindi naman mangyayari yun. Kasi bakit po, anak-anak Diyos, at ang pisong nasa puso mo ang dahilan kung bakit hindi ka matatalo. Kaya pala sa mananginig talunan, hinahayaan mo ang buhay mo ay magkaroon pa ng kaaway. Ano po ba? Meron tayong tinatawag na Christian life. Ano po ba? Paano tayo magiging victorious? Paano tayo magiging victorious? Ano po ba? Meron po, ito po, pagkatapos mo natin, meron po kayo papakita po sa inyo.
Paano po natin tatanggalin ang hangin sa loob? Alam naman po natin, kaya tayo may hangin. Ano po ba? Ano po ang idea nyo? Ano po ang idea nyo para matanggal natin ang hangin sa loob? Hindi nga po. Okay. Ano? Ha? Tatanggalin natin ang hangin pa. Ano ang idea nyo para matanggalin natin ang hangin sa loob? Vacuum? Saka pag binagyong natin ito, masisira ito. Ito what if ito ang buhay nyo? Ano ba, ano? Meron pa po kayo nagigaan po? Barahan. Barahan, ano? Ano ba po? Saka na kaya bilan po. Pero, nagtako na. Ako yung aking ano. Katawan, imagine po natin. Nawawala na po yung aking nasa loob pag pinag-pinunod po natin ito ng mundo. Alam po ba? Alam po ba? Ano po yung sabihin sa atin? Alam po, ang buhay po kasi natin, minsan, napupuno ng kasalanan. Yung hangin yan, nag-represent ng kasalanan. Para mawala po yan, kailangan po tayo magpustos ng banal na espiritu. Para mawala yung kasalanan na nandoon po sa loob ng ating mga pagkatao. Para tayo ay maging matagumpay, kailangan natin tayong puno, puskos ng banal na espiritu. Alam mo ba? Kaya po, magtatagumpay tayo sa lahat ng gawa ng kaaway, pag ang banal na espiritu ay dami tayong puspos. Alam po ba? Hindi tayo magtatagumpay sa lahat ng gawa ng kaaway pag walang banal na espiritu na sumasama po sa atin. Alam po ba? Kaya ako palapakan po natin ang ating Panginoon. Kasi po natin, paano po tayo pinagtatanggol ng Diyos. Binibigyan na tayo ng mga paraan para tayo magtatagumpay sa lahat ng gawa ng kaaway. Nawa po mga kapatid sa ating na pag-aralan, alam na po natin paano tayo atake ng kaaway, saan tayo inaatake ng kaaway, at bakit tayo inaatake ng kaaway, at anong gagawin natin pag tayo po inaatake na ng kaaway. Ano po ba? Sa Diyos po ang papuri. Tinatawagan ko po ang ating pastor. Tayo po tumayo para manalangin. Hallelujah, Lord Jesus, hallelujah. Minsan po, awitin po natin yung siya sabi po ang Jesus. Alam mo po yung awitin na yun? Siya sabi po, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawalaban sa'yo. Nagsatapat, sumasamo, tumudulog sa harap ng banal mong trono, lumalapit, di man karapat-dapat sa kapanalan mo, biyaya at tawan sa patawaran sa'yo, ay nakamtan mo, o aking Isus. Isa pa. Siya sa atin mo, Isus, ang puso ko, sa kasalanan nagawa naman sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono, lumalapit, di magkapagkama sa kabanalan mo, biyaya kawan sa pagkawan sa'yo, ay nakamtan mo, o aking Isus. Lumalapit,
Di mo karapat-dapat sa kabanalan ko. Iyaya nawa sa patawaran kayo ay nasastan o aking Diyos. Ay nasastan ko o aking Diyos.